Good morning mga kapatid kay Kristo. Praise the Lord. Nandito na naman muli tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, bahagi ng ating prayer online. Purihin ang Panginoon sa mga oras na ito na ating pagsasaluhan ang kanyang salita. Pero bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Amang Banal, salamat po sa iyong pagkilos sa aming mga buhay. Salamat po tuwing gigising kami sa umaga ay aming nadarama ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-iingat. At salamat din po, Panginoon, na ikaw ang nasa kalagitnaan namin. Amin ka, Panginoon, niluluwalhati. Pagpalain mong bawat isa sa aming nakikinig, Panginoon, ng iyong mga salita, na hindi lamang kami tagapaginig, kundi tagagawa. At ikaw rin po, Panginoon, gamitin mo lamang ang aking boses na instrumento para ihayag ang iyong revelations about isa sa amin. Lord, we just entrust to you the rest of the time. And let the power of the Holy Spirit move in our life this time. We thank you and we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ang gusto ko i-share sa mga oras na ito ay God works when man prays. Ayan. Naniniwala ako na lahat tayo marunong mag-pray. Amen. At talagang lahat tayo nagpipray. Pero ang kaibahan lang ay kung gaano karubdob yung ating mga panalangin, fervent, no? Kung gaano ka-effective yung prayer natin, sinasagot ba o ang tagal-tagal bago sagutin? Gaano ba kadalas tayo mag-pray? Minsan, no, yung mga tao, at may mga Christians din na ganito na pag all is well, may pera, malusog, walang problema, hindi ganun karubdob mag-pray. Pero kapag may need, grabe, pag nag-pray, may kasama pang fasting. So, gaano tayo katagal nakikipag-usap sa Diyos? Kasi 'di ba, ang prayer is talking and listening to God. So, gaano ba tayo katagal mag-pray? 5 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours. Naalala ko nung araw, nung bago-bago pa lang tayo sa GIA, nag-overnight prayer meeting tayo, hindi tayo inaantok. Ngayon, sa mga panahon ngayon, pag nag-overnight prayer meeting, inaantok. Ano ba yan? Para bang hindi tayo nakakatagal mag-pray. Minsan wala ka nang maisip ipag-pray. Pero kapag spirit-led tayo, talagang hindi ka mauubusan ng ipag-pray. So, kapag minsan nagmamadali naman tayo mag-pray, kung lalo na pagka yung ating attention ay naroon sa ibang bagay, naku, malilate na ako sa trabaho. Ay naku, yung gawaing bahay ko, kailangan magluto na ako. Iniisip natin ganun. O kaya, ay naku, parang naano ka nga, naku, yung cellphone, ting! Naku, kailangang buksan mo kasi baka importante yung message. O kaya ay nag-ring. Kailangan sagutin mo at baka importante. Tapos, nawilis ka sa pakikipag-usap doon sa tumawag, nakalimutan mo nagpipray ka pala. Kasi nakakakuha ng attention yung mga bagay na ito. Kaya kung minsan ay iyon ang nagiging dahilan. Kaya yung ating prayer ay hindi naging tuloy-tuloy na shortcut. So, 'di ba parang nakakalungkot 'yon kung kunyari na nakikipag-usap ka sa isang malaking tao, presidente, kaya ng isang malaking kumpanya ng iyong sa trabaho mo, sa company mo, tapos nakikipag-usap ka. Tapos may biglang ibang nagkuha ng attention mo, doon ka sa iba nakipag-usap. Ano kaya ma-feel nung president na yun, nung malaking tao na yun, 'di ba? Para mong binastos, no? Pero hindi natin namamalayan, parang minsan binabastos natin si Lord Kinakausap natin siya sa prayer, tapos biglang nawawala yung ating attention doon sa prayer, napupunta sa ibang bagay. Sana let us take it seriously pag tayo nagpi-pray. Na talagang ang kausap natin ay King of Kings and Lord of Lords. Kaya wag nating papansinin muna yung mga bagay na nakakakuha nating attention. Hayaan mo muna, mas maganda nga pag nagpipray tayo, i-silent muna natin ating mga telepono para hindi tayo ma-distract, no? Kasi talaga namang nakaka-distract ito. Napakahalaga na nare-realize natin that we need God in every area of our life, daily or moment by moment pa nga At kinakailangan nating marinig kung ano yung kanyang mga instruction sa ating buhay para hindi tayo maligaw. At kinakailangan makita natin ang guidance ng Lord at marinig natin, malaman natin ang kanyang kalooban. So, kailangan tayo nagpipray kasi prayer, that is our communication to God.
Sabi doon sa James 5:16, the effective fervent prayer of a righteous man avails much. New King James yun. Sa NIV, the prayer of a righteous man is powerful and effective. So, ang panalangin daw ng isang matuwid na tao ay powerful, makapangyarihan, at epektibo. So, maano tayo, ma-encourage tayo. Siguro naisip natin, righteous man. Ay, righteous ba ako? Righteous nga ba tayo? Yes. 'Di ba? Alam naman natin 'yan nung tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior. He clothed us with His righteousness. Pero kinakailangan yung righteousness ng Panginoon ay tapatan natin ng practical righteousness na kung alam na nating mali, wag na nating gagawin. Yun ang righteous na tao. Kasi tayo, tao pa rin tayo, mahina, nagkakasala. Pero yung pagkakasala natin dapat yung hindi sinasadya. Kasi kapag sinadya mo, alam mo ng mali, tapos ginawa mo pa, ay parang questionable yung pagiging righteous natin. So, kinakailangan talaga pag sinabing righteous tayo ay ang puso at isip natin ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi din sa 1 Timothy chapter 2 verse 8, I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. So, gusto ng Panginoon talaga tayong ang magmanalangin, although sinabi ito mga lalaki, pero kasama rin ang mga babae. Sa Tagalog noon, sa lahat ng dako, nais kong ang mga lalaki ay manalangin ng may malinis na puso. Walang sama ng loob at galit sa kapwa. So, pag nag-pray pala tayo, dapat malinis ang puso, walang galit at walang sama ng loob sa kapwa. Para marinig tayo ng Panginoon, para maging powerful and effective yung ating prayer. At ang sabi pa sa Matthew 18:19, that if two of you agree on earth concerning anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. So kung may dalawa daw na nagkakasundo sa lupa na anumang bagay na hilingin sa langit ay ibibigay ng Panginoon. At in-encourage tayo ng Lord sa 1 Thessalonians 5:17 that pray without ceasing. Pray continually, walang tigil. Paano ba yung magpipray ng without ceasing ay natutulog tayo? Hindi naman ibig sabihin noon ay nakaposisyon kang nakaluhod or nakaupo sa isang tabi at nagpipray maghapon, magdamag. Hindi naman ganun ibig sabihin noon. Ang ibig sabihin noon, yung ating puso lagi nasa attitude of prayer. We must always be in an attitude of prayer kahit anong ginagawa natin sa pagtulog. Yung bang pagising sa umaga, nagpipray tayo. Bago matulog sa gabi, nagpipray tayo. Para yung ating puso ay punong-puno ng presensya ng Panginoon. Itong panalangin ay napakahalaga. At actually, ang Lord ang nag-institute ng prayer. Siya talaga ang nagplano. It's part of God's plan ang prayer. Gusto talaga ng Lord na matuto tayong mag-pray. Kasi ano nga ba ang pray? Talking and listening to God. It's a communication with God. So gusto talaga ng Lord na makipag-communicate yung tao sa Kanya. Kaya, nung nilikha niya si Eva at si Adan, alam natin, di ba, na nilikha ng Diyos ang tao para makapiling niya at para maging tagapamahala ng ibang niyang mga lilikha sa mundong ito. Pero nakita naman natin na ang tao ay nagkasala, nagrebelde sa Diyos, ay kaya nawala yung kapamahalaan, napunta kay Satan. Pero nakita pa rin natin na ang Diyos pa rin ang nag-i-inspire sa tao para matutong mag-pray, tumawag sa Diyos. Doon sa natuwa ako doon sa Genesis chapter 4 verse 26. 'Di ba si Adan at si Eva pinalayas na sa paraiso. Pero afterwards, pagkatapos nung nanganak si Eva kay Cain at kay Abel at pinatay ni Cain si Abel. Pero after that, nagkaroon na naman din silang anak, si Seth at ang iba pa niyang mga kapatid. At sabi doon sa verse 26 ng Genesis chapter 4, Seth also had a son and he named him Enos. At that time, people began to call on the name of the Lord. So, people began to pray. So, nahiwalay na yung tao sa Diyos, pero ang Diyos pa rin, ini-inspire pa rin ang tao niya ang tao para makipag-usap sa Kanya. So, dahil doon na nahiwalay ang tao sa Diyos, ang Panginoon pa rin ang gumawa ng way para maibalik ang relasyon ng tao sa Diyos. So, pinadala si Kristo para si Kristo ang tumubos sa ating mga kasalanan, bayaran nating mga kasalanan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At nakita naman natin sa Gospels kung paano nabuhay si Kristo bilang tao. He demonstrated His constant communication with God the Father through prayer. Kasi
sa pamamagitan ng prayer, yun ang source ng strength niya at saka direction para ma-equip siya, para maisagawa niya kung ano ang binigay na mission sa kanya ng Ama in partnership with God the Father. Kasi nung dumating si Kristo sa lupa, hindi siya Diyos. Siya ay perfect man. Diba? Nakalagay sa Bible na iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos sa langit at nabuhay na bilang tao. So dahil tao na siya, hindi na siya all-knowing, tao na siya, limitado na siya. Kaya kinakailangan makipag-usap siya sa God the Father para marinig niya kung ano yung mga instruction sa kanya ng God the Father, para kung ano ang sasabihin. Kasi di ba lagi sinasabi ni Jesus, hindi sarili ko hindi sarili kong kagustuhan ang aking ginagawa, kundi kung ano ang kagustuhan ng Ama. Hindi sarili kong salita ang sinasabi ko, kundi anong sinasabi ng Ama na sasabihin ko. Yun ang laging sinasabi niya. Kaya makikita natin sa Gospels, no? Doon sa Matthew 14:23, sabing ganun, He went up on a mountainside to pray by Himself. So, pumupunta siya sa lugar na malayo sa mga tao para makakonsentrate siya. Sa Mark 1:35, gano'n din, very early in the morning, while it was still dark, madilim-dilim pa, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where He prayed. So, tayo pagka madaling araw ay tutulog pa hirap, lalo na dito sa Italy, napakalamig, ang hirap bumangon pag malamig. Pero si Jesus, no, ay ang bundok malamig yan sa gabi So, pumupunta pa siya doon para mag-pray, makarinig siya sa God the Father. At bago piliin ng Panginoong Jesus ang kanyang mga disciples, magdamag din siya nag-pray doon sa Luke chapter 22, verses 31 to 32. Luke chapter 6, verse 12. One of those days, Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God. So, magdamag siyang nanalangin. Nakakalungkot lang, no, sa ating generation ngayon, parang ang hirap mag-pray ng magdamag. Pero hindi natin napapansin minsan sa kaka-Facebook o sa sa internet, yung iba hindi na natulog magdamag. Pero pag prayer, hindi makapag-pray ng magdamag. Sana tayo ma-encourage talaga tayong mag-pray. Dahil si Jesus mismo ay ipinakita niya na napakahalaga ng prayer, nakikipag-ugnayan sa Diyos Ama. At hindi lang si Jesus nag-pray para sa kanyang sarili, para marinig niya ang Ama, kundi ipinag-pray din niya yung iba, nag-intercede din siya. Diba? Nag-intercede siya kay Peter sa Luke chapter 22, verses 31 to 32, sabi niya, Satan has desired to have you that he may sift you as a wheat, but I have prayed for you that your faith will not fail. Ano ba yung sift you, like parang ipagsiwasan ka, parang ipaghampasan ka. Pero kaya nakita natin, no, na kahit si Peter ay dininay niya si Lord, nagkaroon siya kaagad ng conviction. He cried bitterly at siya ay nagbalik loob sa Panginoon kasi pinag-pray siya ng Panginoon. Sabi na, I pray for you that your faith will not fail. So hindi na fail ang faith niya. Sa John 17 verse 9, sabi naman ganun, I pray for them. I do not pray for the world, but for those whom you have given me, for they are yours. So si Jesus, pinag-pray na dito yung mga disciples. At hindi lamang yung mga disciples na kasama niya doon, kundi sabi ng ganun, yung mga tao din na maniniwala, yung mga maniniwala pa sa kanya, no? Yun ay pinag-pray pa rin ng Panginoong Hesus doon. So, prayer is to intercede for the well-being of others before God. Because sabi ko nga, prayer is God's plan. He initiated intercession so that He could work on earth in the way He wants it. Kasi ang Diyos in partnership with Jesus, no? Kung ano ang gusto ng Ama, ay iyon sinasabi niya kay Jesus para yun ang gagawin ni Jesus. So, for us also, when we pray in partnership with God, nagagawa ng Diyos kung ano ang gusto niyang mangyari sa atin kung naririnig natin sa pamamagitan ng prayer, na lalaman natin kung anong kalooban ng Panginoon at ginagawa natin iyon. Gusto ng Panginoon na talaga tayo ay makipag-isa sa Kanya. Kaya, prayer is collaborating with God. Hindi ibig sabihin na pag nagpipray tayo, tayo lang. Kasama din natin kasi pagka nagpray tayo na tayo lang, dry. Pero kapag nagpray tayo na guided tayo ng Holy Spirit, talagang maramdaman mong iba. Yun bang parang
hindi ka nauubusan ng sasabihin mo at hindi ka inaantok. Talagang tuloy-tuloy ang pray mo pagka yung inspired by the Holy Spirit, hindi yung sariling sikap. So, napakahalaga na we are collaborating with God when we pray. May kasabihan nga na, when man works, he works. But when man pray, God works. Kapag ang tao nagtrabaho, ay nagtatrabaho lang talaga siya. Pero kapag ang tao ay nanalangin, ang Diyos ang nagtatrabaho. Di ba? Ang sarap pakinggan. Sabi doon sa John chapter 14 verse 12 to 14, ito yung sinabi ng Panginoon bago siya mamatay sa cross, bago siya umakyat sa langit. Ibinili niya to sa kanyang mga disciples. Sabi niya, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this, because I am going to the Father, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. So, ang ganda, no? Basahin ko sa Tagalog. Ang sabi dito, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Jesus has promised this. At kapag nag-promise si Jesus, siguradong tutuparin niya. Hindi siya sinungaling na Diyos at hindi siya nangangako na napapako. Hindi kagaya tayong tao na pag nangangako napapako minsan. So, I'm sure na yung promise nito ng Lord ay kanyang tinutupad. So, sinasabi niya, sa mga sumasampalataya, sabi niya, to those who will believe. So, kasama tayo dito, hindi lang yung mga disciples. Kung nananampalataya tayo, makakagawa daw tayo ng mga bagay na ginagawa ni Kristo at higit pa doon sa kanyang nagawa. Dahil pupunta na siya, nag-intercede siya sa atin. Siya ang nagbibigay sa atin ng gabay at power to do the things na gusto niyang igawin natin. So, collaborating with God is that we pray and God acts. At talaga namang napaka-effective na pamamaraan ito para maisagawa natin ang gawain ng Panginoon. Kasi pag gawa lang tayo ng gawa na wala tayong prayer, parang atin lang yun eh. Pero kapag bago tayo gumawa, nagpipray talaga tayong, Lord, gabayan mo ako, ano bang dapat kong gawin? Ano bang kalooban mong gagawin ko? Ay talagang mayroon tayong assurance na I am doing God's work. Not what I want, but what God wants. At kapag ginagawa natin ang mga pinapagawa ng Diyos ayon with the power of the Holy Spirit, hindi tayo napapagod, di ba? Bakit tayo napapagod? Bakit tayo na-stress? Kapag sinosolo natin eh. Pero kapag kasama natin ang Diyos, I believe walang stress eh. Kasi ang Panginoon ay makapangyarihan. At alam naman natin dito sa collaborating with God as sa prayer, God is the major player sa partnership na ito. Kasi alam naman natin that Jesus is at the right hand of the Father. Ngayon, and He is in charge of all earthly operations dito sa mundong ito. Jesus is almighty. Jesus is all-wise and pure love. He is almighty that there is nothing He cannot do in answer to our prayers, di ba? So, ganun lagi ang aking pinagpipray sa Lord kapag nagpipray ako. Lalo pagka parang mahirap, lagi ko sinasabi sa Panginoon, Lord, walang bagay na hindi mo kayang gawin, walang sakit na hindi mo kayang pagalingin, walang pangangailangan na hindi mo kayang punuin, walang problema hindi mo kayang isolve. Di ba? Kasi makapangyarihan siya, He is almighty. So, mag-concentrate tayo doon sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi naman atin kundi ang Diyos, Kaya magkakaroon tayo ng pag-asa, pananampalataya na magagawa ng Diyos kasi makapangyarihan siya. Tayo, wala naman tayong magagawa sa ating sarili. It's because of God. You can do nothing without me, sabi ng Lord. And because God is all-wise, He is all-wise, Jesus is all-wise. He never makes a mistake, in answering our prayers. So, minsan kasi, nagtatampo tayo kapag hindi in-answer ng Lord yung ating prayer according to what we expect. Lord naman,
bakit hindi mo naman sinagot yung prayer ko? Nagtatampo tayo. Kasi iba yung expectation natin. Iba naman yung kalooban ng Diyos. So kung nagtitiwala tayong God is wise enough, He knows what is best for us, hindi tayo magtatampo eh. Lord, kung ano ang kalooban mo, kung ano ang, pag ako nagpipray sa Lord, Lord, ito ang, nilalatag ko yan sa Lord, Lord, ito ang gusto kong mangyari, ganito ang expectation ko. But not my will, but your will be done, O Lord. Kaya kung hindi man sinasunod yung aking expectation, hindi na ako nagtatampo. Hindi kagaya nung araw, nung hindi ko pa natutuhan yan, ay ang dami kong tampo sa Lord. Pero nung matutuhan kung ganun pala yun, na yung isurrender natin sa Lord ang lahat ng bagay, kahit hindi ko man ma-receive yung expectation ko, hindi na ako nagtatampo sa Lord. Naunawaan ko na, mas alam ng Lord kung ano yung mas higit na mabuti para sa akin. Kaya hindi niya binigay yung gusto ko kasi may mas magandang bagay na ibibigay niya sa akin. So, let's concentrate that God is Almighty, God is all-wise, and God is pure love. And because Jesus is pure love, His answers will always reflect that love. Na love niya tayo, kaya kung hindi man niya binigay yan, alam niyang makakasira sa yan, kaya yung pagmamahal niya nandiyan. Kapag alam niya kailangan mo, mabuti para sa atin yon, ibibigay niya. So nandoon ang pagmamahal ng Panginoon. So He will always reflect His love. And He wants to ask us na kumbaga sa ano ay, gusto niya ang Panginoon na tayo ay humingi sa Kanya on His might, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, hindi sa sarili nating kakayahan. In His own wisdom and out of His love, para kung ano man ang ating mga hinihingi ay in partner with God, ay God will act upon our prayers. Our intercessory prayers trigger His powerful, wise, and loving way of working to build His kingdom here on earth. So, yun ang atin laging isipin. And Jesus also made it clear sa mga disciples niya nung araw, no, that prayers would also be combined with ministry. Kumbaga sa ano, hindi lang puro pray na hindi ka naman gumagawa. 'Di ba sabi ni James, ipakita mo yung pananampalataya, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So, ganun din pag nagpe-pray tayo, kailangan may action din. Kasi pray ka nga ng pray, tapos sinabi na ng Lord kung ito na yung sagot sa prayer mo, hindi ka naman nag-a-action, ay hindi mo rin makukuha. So, importante na as we pray, we also combine it with the ministry works. At ang promise ng Panginoon ay, magagawa ninyo ang mga bagay na ginawa ko, at mas higit pa roon ang magagawa nyo sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Totoo nga ba na magagawa natin ng mas higit pa? Yung mga disciples, makita natin yung buhay nila. Sila yung unang naging example na nakagawa sila ng greater things than what Jesus did those times, no? Si Jesus, anong ginawa ba niya? Nung panahon na sa mundo siya, He healed the sick. Maraming mga may sakit pinagaling niya. Pinalayas ng mga demonyo. Nagmultiply siya ng bread at fish at maraming pinakain. Yung bagyo pinatigil, no? Ang mga patay, He raised the dead. At he also drew large crowds. Yun bang pag nagsalita siya, maraming taong sumusunod sa kanya, no? Laging daming tao na na-attract sa kanya. And He spoke with power. He also boldly confronted corruption in the temple. Di ba? Pinagtataob niya yung mga table doon. And He also stood up against the most powerful leaders during His time. Ang mga disciples, nagawa rin nila ito, di ba? Nakita natin na doon sa chapter 3 ng Acts, si Pedro at si Juan nagpunta sa templo at mayroon doong lumpo. At sabi nila, silver and gold I have none, but what I have I give unto you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. At nakalakad yung lumpo. So nagkagulo doon sa Jerusalem dahil nagmilagro at ang Diyos at ang mga tao ay mga Pharisees, yung mga religious leaders ay nagselos dahil ang mga tao ay nakafocus na doon sa mga milagro ng mga disciples, ng mga apostles. Kaya kanilang pinersecute ngayon ang mga
disciples, no, ang mga apostles ng Panginoon. At dahil sa kanilang pag-persecute sa kanila, nanalangin sila doon sa Acts chapter 4 sa verse 30 to 31. Ganito ang prayer nila. Panginoon, iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling at loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Amen. So nakita natin dito, when man prays, God works. Grabe yung ginawa ng Panginoon. Nayanig na yung kanilang pinagtitipunan at naging matapang sila, no? Tumapang silang ipangaral ang salita ng Diyos, hindi sila natakot. Nakita natin, no, nung isang preaching ng ni Pedro, 3,000 souls ang nasave at maraming nadadagdag sa kanila araw-araw. At yung mga signs and wonders and miracles ay nangyayari sa kanya. Kasi nanalangin sila, Panginoon, loobin ninyo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. So, daming himala na nagawa nila. Doon sa Acts chapter 5, yung makita natin doon sa verses 1 to 10, yung si Ananias at saka si Sapphira, grabe no yung judgment ng Lord dahil doon sa pagsisinungaling nila. So, makita natin dito na gumagawa talaga ang Diyos. At sa verses 12 to 16, yung mga apostles, they performed signs and wonders. Sabi ganon, sick were healed even by Peter's shadow, yung nakahilera daw sa daan yung mga may sakit, at anuhan lang siya ng shadow, anino ni Peter, ay gumagaling na. O diba, makapangyarihan yun, Praise the Lord, no? And these disciples also, no, they spoke to great crowds. They also stood to the leaders, yung Sanhedrin, di ba? Yung Sanhedrin, ito yung parang Supreme Council na, or tribunal, no, na high priest ang nangunguna dyan. Pero sakop yung religious, civil, and criminal jurisdiction nila. Pwede silang mag-condemn na patayin, no? Ganun ka makapangyarihan ang Sanhedrin. Pero hindi natakot ang mga disciples. Malakas ang loob nilang humarap, matapang sila sa lahat ng mga nagcha-challenge sa kanila. They prayed for signs and wonders and Jesus responded in power. Kaya nga sabi doon ang description sa kanila sa Acts 17 verse 6, those who have turned the world upside down have come here to us. Grabe, no? Sila daw yung mga taong they turned upside down ang mundo. At ang nakakatuwa pa na nakita natin dito ang effect ng prayer. When people pray, God works. Naalala nyo sa Acts chapter 12. Diba sa Acts chapter 12 ay si Herod ay pinipersecute din niya yung mga Christian. Kinulong niya si Peter. Pero sabi doon sa verse 5, so Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. Pinagpipray siya ng simbahan. At nakita natin grabe talaga yung gwardiya. 16 pala ang gwardiya ni Peter, mag-isa lang siya, pero 16 ang gwardiya na at nakatanikala ang kamay at paa. So, hindi na talaga siya makakaalpas, no? Hindi siya makakatakas. Pero nakita natin, nung gabi, ang anghel pumunta doon, tinapik siya. Peter, bumangon ka, kusang natanggal yung mga tanikala niya, magsuot ka ng damit, magsuot ka ng sandalyas, at sumunod siya sa anghel. Kusang nagbukas ang pinto ng prisuhan, kusa rin nagbukas ang gate ng prisuhan at nakalabas na siya. Nung nasa labas na siya, saka iniwan siya ng anghel, saka siya nalaman na hindi pala panaginip, akala niya na naginip siya, totoo pala. So, grabe yung power ng Lord because the church prayed, people prayed. So when people prayed, God acts. And dahil sa mga example nito ni Jesus at ng mga disciples, kailangan tayo rin ay mag-pray. Because if we pray, God will work. Mayroon ba tayong mga kilalang mga kapatiran na naghihirap ang buhay o may mga problema, may mga sakit? May mga kakilala pa ba tayong hindi pa naliligtas? Panalangin natin sila. Ang ating mga leaders, ipag-pray natin sila na manatili silang strong, na hindi sila maibabagsak dahil silang ginagamit ng Panginoon para tayo ay akayin sa tama.
ang promise ng Lord ay magagawa natin ang mga bagay na ito mas higit pa kaysa sa ginawa niya. Dahil pupunta siya sa Ama. At talaga nga naman, sa panahon ngayon, napakaraming mga ginawa ang tao na mas higit pa. Kasi di ba wala namang satellite nung araw, pero ngayon grabe na yung mga ano ng mga tao, mga technologies, marami na. So marami na tayong mga nagagawa na hindi pa ginawa ni Kristo nung araw. So napakahalaga na as we pray, we will be doing the work of God in the power of God because we are collaborating with God. At yung promise ng Panginoon, because of that promise, the powers of heaven is placed at our disposal. Diba grabe? Kasi promise ni Lord yan eh. So kung nag-promise siya, ay talagang tutuparin niya. So kailangan natin talaga na kumbaga sa ano ay mag-decide talaga tayong mag-pray. Because when we pray, we are collaborating with God. When man prays, God works. At napakaraming bagay na dapat nating ipag-pray. 3 things happen when we pray. Una, we are depending on God. Kapag nagpipray tayo na hindi tayo nagdepend sa Panginoon, hungkag yan. Kaya kinakailangan pag nagpray tayo ay talagang nagdidepend tayo sa Lord. Pangalawa, we are acting in faith, yung ating pananampalataya. When we pray, kasi hindi natin alam, hindi natin sure kung anong mangyari, kung anong sagot ng Lord. Pero pag nagpray tayo, we are acting in faith. And we are acting also upon the word of God. Kasi sinabi mo, Lord eh. So yun ang ating, ang nangyayari sa atin pag tayo nagpipray. So mga kapatid, ini-encourage ko talaga ang bawat isa sa atin na tayo talaga ay manalangin. Huwag nating hayaan na tayo ay nasa side track. Sabi ko nga sa inyo kanina na maraming mga umaagaw ng ating attention. Number 1 niyang social media. Kaya nga kung magpipray tayo, itabi muna natin yung ating telepono, i-silent muna natin yan. At natatuwa ako sa Panginoon no, na pwede rin pala tayong madisiplina natin ang ating sarili no, sa pamamagitan ng Panginoon. Itong nagkaroon tayo ng ang ating mga elders nag-declare ng 21 days fasting. So nag-join ako dito. At sabi ko, Lord, ang fasting, sa heart ko, ang fasting hindi lang food and drinks and fasting. Pwede rin tayong mag-fasting sa mga activities na nakakaagaw ng ating maraming attention. Nasa halip na doon yung oras natin ay sa panalangin, prayer. And nag-start ako nung January 7 na mag-fast sa Facebook. Kaya sorry na lang sa mga nagkaroon ng mga birthday na hindi sa Messenger. Kasi Messenger lang ang binubuksan ko dahil may mga message. Doon lang ako bumabati kung sino yung alam ko nag-birthday. Pero yung ibang mga nasa Facebook na nag-birthday, hindi ko na nabati kasi hindi ko na alam. Dahil hindi ako nagbukas ng Facebook 7. Kasi sabi ko, Lord, gusto kong maranasan kung ano kayang mangyari sa akin pag hindi ako nag-Facebook. Kasi dati parang laging araw-araw ako nag-Facebook. At hindi ko namamalayan kasi pagka halimbawa tapos na yung mga gawain sa gabi pagkatapos mo kumain at bago matulog ay medyo mahaba-haba pa ang time. So nagre-relax ako niyan. Pagkatapos ko magawa yung aking mga dapat gawin, nagre-relax ako. So nag-Facebook po na ako diyan kung ano-ano nakita ko. Paborito ko yung Tom and Jerry, tawa ako ng tawa, yung mga bata na nakakatawa, tawa ako ng tawa, enjoy ako. Hindi ko namalayan, mami, hay mag-alas 12 na ng hating gabi. Aba, sabi ko, pambihira to nadadaya ako nito So, nag-decide ako, kung tingnan ko nga kung anong mangyayari sa akin pag hindi ako nag-Facebook. So, mula 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 na ngayon, 8 days na hindi ako nag-Facebook. Hindi naman ako namatay. Hindi naman ako nawalan nung hindi ako nag-Facebook. Ganun pala yun, kanina nga pala nag-post lang ako kanina ng mga naalala ko kasi pagbukas ko ng aking messenger ay nakita ko, hindi ko napansin na yung mga pictures pala nung kasalang pamangkin ko ay nandun pala sa messenger. Pinagpo-post ko lang kanina sa Facebook. Yun, kanina lang ako nagbukas ng Facebook nung nag-post. Pero hindi pa ako nagbasa kung ano yung mga nakalagay sa Facebook doon. Hindi pa ako nanood. So, pwede naman palang mag-fasting tayo dyan. At iukol natin yung ating isip, yung ating attention sa prayer.
At habang itong nakaraang linggong ito, ang laging nasa heart ko yung California fire. Kahit anong ginagawa ko, laging nandoon yung aking prayer kasi parang grabe talagang nangyayari. At dito, pag nagpipray tayo mga kapatid, hindi naman kinakailangan tayo lagi na nakaluhod sa isang kwarto at nananalangin ng formal na formal. Although, kailangan din yun na meron talaga tayong formal na prayer sa Panginoon. But, yung sinasabing pray without ceasing, pray continually, pwede rin naman nating magawa yon. Kasi tayo, lalo na tayong mga babae, di ba, multitask tayo, no? Pwede tayong gumawa ng maraming bagay sa isang pagkakataon. Hindi kagaya ng mga lalaki. Nabasa ko kasi yan eh. Ang utak daw ng mga lalaki, hindi siya pwedeng maraming iniisip na gagawin. Kailangan isa-isa lang. Dahil hindi siya ganun kaganda yung result kapag binigyan mo siya ng sabay-sabay na task na kailangan sabay-sabay mo ring gawin. Hindi kagaya ng mga babae. Ang babae pwedeng habang naglalaba, ay nagluluto, o kaya habang namamalansya, ay nagduduyan ng anak, o kung ano-ano pa. Marami, o nakikipag-usap sa telepono, gano'n. Basta't maraming nagagawa tayong mga babae at the same time. Hindi kagaya ng lalaking kailangan nakafocus lang siya doon sa isang gagawin niya, pagkatapos doon sa kanya uli gagawin ng iba. Dahil sabi doon sa nabasa ko, hindi daw, naguguluhan daw ang isip niya at hindi ganun kaganda ang result kapag pinagsabay-sabay mong piliting gawin niya yan. So, tayo no, kahit anong ginagawa natin, kahit nagtatrabaho tayo, pwede naman tayong manalangin eh. Naalala ko tuloy nung bago-bago pa lang ako dyan sa Gia Manila, dati Almeda Street, Almeda Mini Street pang tawag namin dyan. Meron kaming isang nanay dyan na member na sabi niya, ang kanyang testimony, sabi niya mayroon daw siyang anak na pasaway. Pag naglalaba daw siya, pag nilalaban daw niya yung medyas ng anak ng pasaway na yon, ay siyempre di ba ang dumi ng medyas, yung may ano sa sapatos, may manchang parang itim. Talagang kuskus na kuskus niya. Habang kinukuskus daw niya yan, parang iniisip daw niya na yung hirap kuskusin na yon sa medyas ng anak na, ganun yung yung pagiging pasaway ng anak niya. At pray siya ng pray. Habang naglalaba siya, pinagpipray na yon. Alam niyo, sabi niya, pagkalipas ng mga ilang panahon, na born again yung anak niyang yon at hindi na pasaway. So, when man prays, God works. Kaya sana tayo ay ma-inspire lagi. So, I will conclude this message, no, sa story na nabasa ko sa internet, no. Ito'y about yung effect ng prayer. Nung 1800 pa to. May Scottish preacher daw na ang pangalan ay si Robert Moffat. Doon siya sa South Africa nag-mission. So, nakita niya kung madami pang need ng mga missionary. So, nung umuwi siya sa Scotland, gusto niyang i-encourage yung mga kabataan yung na mag-mission. So, nag-prepare siya ng sermon at nagpunta siya sa service, gabi ang service. Ay yung time na yun na nandoon siya sa Scotland ay winter time. At nung gabi yun ay medyo maulan-ulan pa, pero dahil nakaano na siya na mag-visit doon at siyang preacher, pumunta siya. Pagdating niya doon sa service, parang nalungkot siya, parang nadismaya siya. Kasi yung mga umattend ng service, yung mga matatanda at karamihan pa yung mga babae, so parang walang candidate para i-challenge niya na mag-mission. Pero ganun pa rin, ay pinagpatuloy pa rin siya. Ang pinreach niya is about, ang Panginoon ay naghahanap ng mga laborers sapagkat malawak ang anihan, kukunti lang ang laborers. At ang kanyang sinabi, ang kanya pang sinabi, sabi niya kasi tuwing umaga pagising ko at pagtingin ko sa kalawakan, sobra akong nalulungkot na makikita ko yung 1,000 villages, ang usok sa 1,000 villages na mga wala pang Kristo. So yun ang sinabi niya. Tapos in-end niya yung kanyang sermon. Who will go? Who will go? Sabi niya, who will go? Sino bang sasama? So parang inano lang niya dahil wala naman siyang ini-expect doon na sasagot kasi matatanda yung mga nandoon at mga kababae, parang walang prospect na missionary. Bigla daw may sumigaw na, I will go! I will go! I will go! Isang teenage boy na ang pangalan ay David Livingstone. At ito pa lang si David Livingstone ay nandoon siya sa likuran. Kasi yung panahon na yon, yung ginagamit nilang organ, pipe organ.
na kailangang bombahan ng hangin para sa bellows daw para tumugtog. Siya ang trabaho niya taga-bomba, taga-pump ng air doon. Pero dinig na lahat yung sinabi ni Robert Moffat. At ang nakastrike sa kanya yung sinabi na tuwing gigising ako ay makikita ko ang mga usok sa 1,000 villages na mga walang Kristo. So, nagkaroon siya ng passion sa mga souls na yon. So, pagkatapos ng service, kinausap siya ni Moffat at sinabi na, dahil bata pa siya, kinakailangan mag-prepare siya. Sabi, mas maganda na mag-doktor ka para mas madali kang makapasok pag missionary doctor. Kasi kailangan sila ng tagapagpagaling ng mga sakit nila. Kasi alam naman na ang mga tribes ay nagre-resist, nag-uupo sa gospel. So, magandang way yun para makapasok. So, sa madaling salita, mahaba ng panahon, nakatapos siyang maging doktor at nag-mission siya sa Africa. Hindi lang siya nag-confine doon sa South Africa, pumasok pa doon sa inner part ng Africa. At minsan isang hapon daw ay nagsiset up sila ng camp. Siguro parang evangelistic rally sa atin, ganun. Nagsiset up sila ng camp. Naka-receive siya ng word kasi may sinishare nila yung mga villages na mayroong nagre-resist doon na tribo. At ang sabi ay papatayin daw siya at ang buong kasamahan niya. So, nalungkot siya. At nalaman ito nung kumbaga dahil si Livingstone pala, si David Livingstone, mayroon siyang journal, parang diary sa atin, na sinusulat niya lahat ng mga nangyari sa kanya. Ang sinulat niya ay sabi niyang gano'n ay nalungkot siya at ang kanyang sulat kamay daw dito ay parang nanginginig-nginig. So nakikita yung na-interpret ng mga nagbasa noon na talagang natakot din siya nung time na yon. So that was January 14, 1856 na nagkaroon ng threat na i-attack siya. At sabi ni Livingstone na nalungkot siya na parang sabi niya parang mawawalang halaga yung kanyang pagpapagal. And then ang nangyari, hindi naman hindi nag-atake yung mga tribo na yon, hindi umatake. And later on, na-share nila yung chief ng tribe at na kumilala kay Kristo. At ganun pala yun, yung mga tribo daw palang yan ay pag na-born again yung chief, ay dala niya yung buong village niya kasi sumusunod talaga yung mga tribo sa pinaka-chief. So, parang nawin nila yung buong tribe. Tinanong daw nitong si David Livingstone yung chief. Sabi niya, "Chief, mayroon lang ako tatanong sa'yo. Natatandaan, nabalitaan ko kasi nung araw, sabi niya na, balak nyo daw kaming patayin. Ako at ang aking mga kasamahan." Sabi niya. Sabi ng chief ay oo naman. Sabi niya kasi nung araw, hindi pa naman ako kakilala sa Kristo. Ayoko yung mga pinagsasabi nyo. Hindi ko gusto yan eh. Sabi niya parang threat kayo sa amin dito kaya gusto ko kayong patayin. Ba't hindi nyo tinuloy? Sabi niya. Kasi sabi ng chief, nung aatake na kami, nung gabing yon, sabi niya ganon. Nakita namin napapalibutan yung kampo nyo ng maraming mga warriors, ang lalaking tao at mayroon pang mga sword. Nung binilang namin 47, ay parang yung armas namin hindi kakayaning talunin yung kanilang at saka ang tataas nila, ang lalaki nila parang hindi kumbaga wala kaming kakayahang talunin kaya umatras na lang kami. Sabi ni Livingstone, wala naman kaming gwardiya. Nagtataka siya. Wala naman silang gwardyang ganun at 47 pa daw ang gwardiya. So, nasa heart lang niya yan. And then, nung magbakasyon siya sa Scotland, doon nag-preach siya doon sa church na nagsusupport sa kanya. Na-share niya itong kanyang karanasan. Nung ina-share na yon, pagkatapos ng service, yung church secretary, may dala lang notebook at kinausap, Dr. Livingstone, sabi niya. Sabi niyo, nung January 14 ba yun? Sabi niya ganon. Teka, tingnan niyo, sabi niya. Alam niyo ba, nung January 14 na yon, ang nagpipray sa inyo dito sa church ay 47 people. 47 people ang nagpipray sa inyo. Kasi journal niya pala yung mga nangyari din sa church. So kung titingnan natin, is it a coincidence? Or
God works when man prays. Nung nagpipray ang church, gumawa ang Diyos. Yung 47 na tao na yon, pinadala ng Lord anghel na 47 din para magwardya doon. Tinapatan. Mga kapatid, sana tayo, magpatuloy din tayo, maging prayerful. Kasi when we pray, really, God works, God acts. Ano man ang pangailangan natin, ay walang imposible sa Diyos. Anumang sakit, walang sakit na hindi niya kayang pagalingin, walang pangailangan na hindi niya kayang ibigay, walang problema hindi niya kayang isolve. So, all we have to do is pray with power, the power of God. Pray according to the Spirit. Amen? So, sana ay magpatuloy tayo na manalangin. Praise God. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na aming pinag-aralan. Nawa, Lord, ay ma-inspire ang bawat isa sa amin na talagang manalangin. Dahil kung nananalangin talaga kami, Panginoon, nakikita namin na gumagawa ka. May mga milagro kang ginagawa sa aming kalagitnaan. Lord, huwag mo pong hayaan na maging matamad kami sa pananalangin o iubos namin yung aming mga oras at atensyon sa mga bagay na hindi naman, Panginoon, masyadong importante sa aming buhay. Loobin mo, O Diyos, na kaming iyong mga anak, lalo na sa mga huling araw nito, ay tunay nga pong maging prayerful, O God. So Lord, pagpalain mo pang bawat isa sa amin at maging sa aming pagpapatuloy sa pananalangin kasama ang aming host. Lord, loobin mo po na ang bawat puso namin ay marubdob na nananalangin. Marami pong salamat, Ama, sa iyo ang kapurihan at ang taos-pusong pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone. Bye-bye.